Okay. Number 14. All the members of a fraternity play basketball while all but one plays hockey. Yet the number of possible basketball teams is the same as the number of possible ice hockey teams. Assuming there are enough members to form either type of team, how many are in the fraternity? Tinatanong tayo ilan yun ng tao dyan. So, tawagin natin na N. No? So, paano ba, ilan ba yung teams ng basketball? Okay? So, well, kung meron kang N na fraternity members, tapos sa kada isang team merong 5, so there are N combination of 5 teams no, na basketball na pwede mong mabuo. Okay? And then how about yung teams ng hockey? Same idea. Okay? Lahat na naglalaro, combination of 6 kasi 6 yung members. Kaya lang, ang sabi kasi sa problem, merong isang ayaw maglaro ng hockey. So, ibig sabihin, yung pagpipilian lang natin is N-1. Okay? At sabi dito, same lang daw yung number ng teams ng basketball at ng hockey. O di equate lang natin. Okay? Kailangan lang equal sila. Okay? And then let's solve for n. So if we are going to solve this conventionally, then we will need to remember ano ba ang definition ng combination. So that is n factorial over n minus 5 factorial times 5 factorial equals n minus 1 factorial over n minus 1 minus 6 factorial times 6 factorial. Okay? Kasi ito magiging ano na to, no? N minus 7. Okay, so dito na lang. So, expand natin. Di ba yung n factorial means n times n minus 1 times n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5, etc. hanggang 1 over n minus 5 factorial times 5 factorial. Na kung saan, mapapansin natin, magka-cancel na to. Lahat ng nandito, magka-cancel na to. Kasi yung n minus 5, ano yan eh? N minus 6 times n minus 7 times n minus 8, etc. hanggang 1. No? Equals um, n minus 1 times n minus 2 times n minus 3, n minus 4, etc. No? Hanggang n minus 7, etc. hanggang 1 over ito ay n minus 7 factorial times 6 factorial. So dito naman, magka-cancel naman to dun sa lahat ng nandito. Okay, tapos magka-cancel din ito dito. Okay? So ano yung may iwan? So dito sa kaliwa, ang may iwan ay n over 5 factorial. Sa kanan, ay meron ditong nasa gitna na hindi na-cancel. Di ba meron ditong n minus 5 at saka n minus 6. Ang na-cancel lang kasi yung n minus 7. So meron pa ditong ano, n minus 5 saka n minus 6 over 6 factorial. So na-simplify na natin, no? Tapos kapag in-cross multiply natin yung 6 doon, magiging 6n ito equals n minus 5 times n minus 6. So bakit naging 6 na lang? Kasi 6 factorial, ano yan eh, 6 times 5 times 4. Dinivide mo ng 5 factorial, 6 na lang maiiwan. Magka-cancel kasi yung 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? And then, ito na, pwede mo nang masolve. Na quadratic yan. Solve natin ang tama. Quadratic natin.
Okay, so you have 15 and 2. Okay, pero eto hindi pa pwede kasi ano kailangan mo minimum sa isang basketball team 5 kung dalawa lang hindi pa pwede. So tamang sagot 15. So there are 15 fraternity members. Okay? So ngayon, alternatively, po pwede rin, kung halimbawa, na ano mo na to, na set up mo na to, pwede ka na mag-trial and error dito pa lang. No? So di ba, pwede mo tong i-rewrite as, ano, ganyan. So dapat, yung n na mapipili mo, kailangan pag sinubstitute mo dito, dapat mag-zero. O di kaya, equal dapat sila. So pwede ka na mag-trial and error dyan pa lang. So, ito kunwari yung n, combination of 5 minus n minus 1 combination of 6. Tapos calc. Kailangan mag-zero, no? Kung letter A yung sagot, 13, hindi nag-zero. Kung letter B naman, hindi rin nag-zero. Kung letter C, ayun, nag-zero. So letter C talaga yung sagot. Okay? Ibig sabihin equal yung team ng hockey at basketball kapag exactly 15 yung members. Test lang natin yung letter D. Oh, hindi na. No? So letter C lang yung tamang sagot. Okay?